Yo, what's up? For today's video nga, ituturo ko sa inyo yung mga simbolismo pwede gamitin sa tuwing nagkakaroon ng poster making about sa buwan ng wika. So yan, yung una natin ay yung pluma at tinta, no? So yan, pwede nyo gamitin yan kasi yun yung unang gamit ng mga sinuunang Pilipino sa paraan ng pagsusulat, no? Bali yan yung may ink, tapos yan yung balahibo ng ibon o ng manok, no? Tapos yan yung ginagamit na pansulat. Tapos syempre hindi mawawala yung mga kalatas, yung ginagamit na papel noong unang panahon. Tapos syempre sa paglipas ng panahon, ayan, gumagamit na sila ng mga lapis. Pwede rin kayong gumag-drawing ng mga ballpen, ng mga marker. Basta mapapakita nyo kung paano yung unang paraan o yung process nila ng pagsusulat, no? Kasi syempre involved na ito sa buwan ng wika, diba? Bali parang buwan ng mga Tagalog, ayan. So tuwing August yung ginaganap pa yung buwan ng wika. Next is syempre hindi mawawala yung mga aklat, mga libro, no? Kasama yan, laging dapat na meron yan sa loob ng poster niya, no? Hindi pwedeng mawala yan kasi syempre dyan nga kinikip dyan yung natututo kung paano magbasa ang mga kabataan simula pa noong unang panahon, no? Tapos syempre susunod natin ay yung lampara, sumisimbolo sa liwanag yan, no? Tsaka syempre noong unang panahon wala naman talagang mga bumbilya, ilaw, no? Mga fluorescent lamp. At syempre bilang Pinoy, syempre lampara talaga yung unang ginagamit noon. Ayan, ganyan lang yung drawing ng lamparan. Tapos next natin is ano ba maganda? So ito, next natin is yung bangka o yung balangay, no, na tinatawag. So yan, hindi mawawala yan, no? Kasi parang yun yung naging source kung paano napalaganap yung mga lingwaheng Pilipino, no? Noong unang panahon, syempre yun yung source of travel, no? Yun yung reason kung bakit nakakapag-travel yung mga Pinoy sa iba't ibang panig ng bansa, no? Pati sa buong mundo, no? Yun yung ginagamit, bangka. Yan, ganyan lang magawin ng bangka, guys. Bali yung mga simbolismo is pinagsama-sama ko na, no? Para hindi kayo mahirapan. Kasi yung dati ginagawa ko, nilalagyan ko pa ng column, no? Ngayon, sinama-sama ko na para ma-visualize nyo kung paano siya pwedeng gamitin. Siyempre, hindi mawawala yung flag. Pwedeng kahit anong flag, gamit kayo ng kahit anong flag. Pero dito gumamit ako ng Pinas, no? Pinoy flag. Pero hindi ko na masyadong lagyan ng detalye, no? Nasa inyo na yan kung paano nyo i-drawing. Tapos pangalawa, at susunod na simbolismo ay yung, syempre yung sulo. Diba? Kasama rin yan. So, naglalagay din kayo niyan, sumasagisa din sa ano, no? Sa pagbabago, no? Pwede yung gamitin yan. Tapos syempre, ayan, pwede rin kayong gumamit ng mga ano, no? Mga sandatang Pinoy noon, no? Na ginamit ng unang panahon. Pwede nyo ipasok yan sa buwan ng wika, no? Pwede rin yung gamitin yan. Parang, syempre, inaalala nyo yung mga sinaunang mandirigmahan Pilipino, no? Yung mga bayani, ayan, sibat. Siyempre, yung mga itak o yung dulok, yan, pwede gumamit. Pwede kayo gumamit ng cross, yung Chris ba yung Chris? Espada, no? Yung kay Lapu-Lapu. Tapos, siyempre, yan, pwede kayo gumamit ng sandayal. Diba? Yung sandayal na, ano, na orasan, no? Yung may buhangin. Yung parang nasa bote siya. Tapos, ayan, yung may buhangin, no? Tapos, yung sinaunang orasan noon, na ginagamit, no? Diba? Yung sandar. Yan yung ginagamit natin. Balik nagsama-sama ko ng mga simbolismo, no? Hindi ko na siya pinag-iwalay-iwalay. So, ayan, para makita nyo lang kung paano siya i-drawing, no? Nagsasuggest nyo kasi na paano i-sketch. So, ayan. Next is, syempre, yung compass. Ayan, pwede nyo rin gamitin yan. Yung compass, pwede nyo i-drawing yan. Syempre, tumutuko yan sa ano yan, edukasyon. North, East, West, South, diba? Yan, kasama rin yan. Pwede nyo ipasok yan sa buwan ng wika. Syempre, yun yung process kung paano nakakapag-ano, diba? Nakapag-travel dati, no? Gamit yung mapa at saka yung compass, no? Syempre, pwede rin kayo maglagay ng mga letra. Mga sinuunang letra, no? Yung mga abakada, pwede rin yung ABCD, o kahit ano man. Basta, pwede kayong gumamit ng ganun. Tapos, ayan, yung alibata. Mga simbolismo ng alibata, no? Search nyo lang kung yung mga gusto kayong idagdag, no? Pero ito yung mga pwedeng maipasok sa tema ng buwan ng wika. Pwedeng mga simbolismo. Syempre yung salakot bilang Pinoy, yan, hindi mawawala naman yun. Lagi naman kaakibat nung nung Juan de la Cruz na tao, no? Hindi naman mawawala yan. Yung may mga poster may about sa buwan ng wika. Laging kasama yung salakot tsaka si Juan de la Cruz, no? Sumisimbolismo sa Pilipino, no? Sa puno na Pinoy. Tapos syempre, next pwede na tayong gumamit ng
kadena. Ayan. Pwede tayo mag-drawing ng kadena, no? So, pwede yung mga kadena na may padlock, pwede yung kadena na wasak, sumisymbol sa pagpalaya. Ayan. Siyempre yung sa padlock, pwedeng bukas yung padlock, or pwede din yung sarado yung padlock, ganyan. Pwede nyo rin gamitin yan. So, yan. Next is yung, siyempre, kung may padlock, hindi mawawala yung susi, no? Yan, pwede nyo gamitin yung ganyan yung, style, no? Pwede nyo i-centerpiece yung ganito. Tapos yan, ilagyan nyo lang na sa itang wika yung susi. Diba? Ayun na, so symbolism siya sa yung wika is yung susi para ma-unlock yung no? Yung pagiging malaya ng wikang Pilipino, no? Tapos syempre yung daanan, kasi kadalasan naman yan sa mga tema, diba? Daan tungo sa, ganun, diba? Landas tungo, yan, pwedeng mangyari ganun yung naging concept, maglagay na lang din yung mga daanan, diba? Ganun lang kasimple. Tapos syempre, next, ayan, yung nakikita nyo naman, diba? Tapos next is, pwede rin kayo maglagay ng kalapate. Ayan, o kaya yung ibon, yan, diba? Sumisimbolo sa kalayaan, magiging malinis, ayan. Yan lang, bali, pinakita ko lang yung mga symbolism pwede gamitin, no? So, ayan, kung mahihirapan kayo bumuo ng isang poster, ito, baka may makuha kayong idea. Kasi marami rin nagtatanong sa akin kung paano yung bumuo, diba? So, ayan, may mga makuha na kayong symbolismo, pwede nyo nang i-apply sa pagbuo ng poster nyo. So, kung umabot ko sa video na to, maraming salamat at click mo na yung subscribe button dyan. Tapos, ayun lang, maraming salamat sa panonood. See you sa next video. Thank you and God bless.